Bumasa ang makapal na envelope sa ibabaw ng tiyan ni Marta. Sariwa pa ang tahi. Gumuguhit pa ang hapdi sa loop ng kanyang katawan. Wala pang 3 oras mula nang ilabas siya sa operating room ng Makati Medical Center. Kaalay niya lang isang kidney para kay Senyora Pilar ang kanyang biyenan. Ngunit ang asawa niyang si Sergio walang dalang bulaklak, walang dalang tubig. Ni walang isang salitang pasasalamat. Ibinaba ni Sergio ang mga papeles sa ibabaw ng bahaging may benda. Hindi man lang niya hininaan ang kanyang boses. Pirmahan mo na ito, Marta. Handa na ang mga papeles para sa annulment. Kung ikaw ang nasa kamang, iyon ibinigay ang kalahatingang iyong buhay at may inilapa na ballpen sa harap mo na parang ang sakit na nararamdaman mo ay isa lamang ordinaryong transaksyon. Ano ang gagawin mo? Inabot ng ilang segundo bago napatanto ni Marta na hindi ito isang masamang panaginip dahil sa anestesia. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. May nakatuso na swero sa kanyang braso at may namumuong kirot na umaakyat hanggang sa kanyang tadyang. Sa harap niya, nakatayo si Sergio. Suot ang isang malinis at abong suit jacket, parang galing lang sa pagpapasara ng isang malaking negosyo. Sa tabi nito ay si Nadine, ang babaeng taga-ayos ng mga papeles ng Bautista Medical Supplies Incorporated. Hindi nakatingin si Nadine sa sugat ni Marta. Nakatingin siya sa kamay ni Sergio. Sa daliri nga laki kumikinang ang isang bagong singsing. Si Senyora Pilar na nakaupo pa rin sa wheelchair ay humihinga ng malalim sa ilalim ng isang manipis na kumot. Ang kidney ni Marta ay tumitibok at gumagana na sa loop ng katawan ng matanda. Pero sa mga matang kanyang biyenan walang aninak ng utang na loop. Marami ka na namang nagawa para sa pamilyang ito, sabi ng biyenan. Huwag ka nang gumawa ng eskandalo ngayon. Ibinaba ni Marta ang kanyang paningin sa unang pahina. Hindi niya binasa ang lahat, pero sapat na ang kanyang nakita. Paghihiwalay ng walang laban. Kailangan niyang lisanin ang bahay sa loob ng 15 araw. May makukuha siyang 1,000,000 piso at nakasulat ang malinaw na pagtalikod niya sa anumang karapatang humingi ng pera sa hinaharap. Pagkatapos may nakita siyang isang linya na mas nagpapanigas sa kanya kaysa sa malamig na swero. Ang 4,000,000 piso na inilabas niya mula sa sariling ipon para isalba ang kumpanya ay nakasulat bilang isang voluntaryong tulong para sa pamilya. Inilapit ni Sergio ang ballpen. Mas mabuting tapusin na natin ito ngayon. Para hindi na tayo kumuha ng abogado, hindi pumirma si Marta. Ibaon niya ang kanyang madaliri sa kumot at nakunwaring hindi siya makapagsalita dahil sa sakit. Pero bago pa maisara ni Sergio ang folder, isang pahinang dumulas at nahulog sa sahig. Sa gilid no papel na hajip no paninjin ni Marta ang isang panggalan na hindi niya pamilyar. Nadine Medtech Online Incorporated. At sa unang pagkakataon naintindihan niya. Ang paghihiwalay na ito ay hindi ang huling sampal. Ito ay pinto lamang patungo sa isang mas maduming plano. Ang pangalang iyon sa gilid ng papel ay bumaon sa isip ni Marta kahit pa pinulot na ni Sergio ang papel at isinara ang folder. Hindi siya nagtanong. Hindi niya kaya. Kung bubuksan niya ang kanyang bibig baka makita ni Sergio na hindi na lang pisikal na sakit ang nagpapatahimik sa kanya. Masyadong kabisado ni Marta ang mapapeles ng isang negosyo para hindi makilala ang isang panloloko kapag nasa harap na niya ito. Bago siya naging asawa ni Sergio Bautista, siya ang probinsyanang lumuwas pagaling San Pablo, Laguna. Bit-bit ang isang lumang maleta, isang folder ng resibo, at ang ugaling busisihin ng 2 beses ang bawat kwenta.
Lumaki siya sa isang simpleng bahay kung saan ibinababa ang nga bintana tuwing tanghali para hindi pumasok ang init. At kung saan ang pera ay binibilang ng walang halong hiya. Ang kanyang ama ay nagde-deliver ng magulay sa palengke. Ang kanyang ina ay nagtitinda ng prutas sa palengke ng San Pablo. Laging sinasabi nga, kanyang ina na ang bahay ay hindi itinatayo sa mga pangako kundi sa malinaw na kwentahan, hindi ito naintindihan ni Marta nung bata pa siya, naintindihan niya ito nung huli na ang lahat nang mamatay ang kanyang mga magulang na may 2 taon lang ang pagitan. Ibinenta ni Marta ang kaunting natira sa kanila. Itinago niya ang ilang litrato sa isang lumang lata ng biskuit at lumipat sa Maynila. Umupa siya ng isang maliit na kwarto sa Barangay Pio del Pilar sa Makati. Isang apartment na manipis ang dingding kung saan ang kapitbahay ay nag-iwan ng sobrang pandesal sa kanyang pinto. Tuwing umaga umiinom siya ng kape habang nakatayo sa kusina nililista ang nga gastusin sa isang asul na notebook at naglalakad papunta sa Bautista Medical Supplies. Isang negosyong pamilya na nagbebenta ng magamit pang ospital. Noong una kinuha lang siya para ayusin ang magulong kwenta ng kumpanya. Amoy alcohol lotion at maga bagong bukas na karton ang opisina. May mga saklay wheelchair, blood pressure monitor at isang kahoy na counter na binabantayan ni Senyora Pilar na parang isang sagradong altar. Nagsimula si Marta sa pag-ayos ng mga lumang resibo. Hanggang sa natuklasan niya ang mga dobleng bayad. Mga buwis na hindi naideklara sa ahensya ng gobyerno at mga supplier na ayaw nang magbagsa ng gamit dahil puro utang ang kumpanya. Doon madalas pumasok si Sergio sa opisina. Nakatiklop ang manggas ng polo at may nakakahalinang ngiti. Mabuti na lang at dumating ka madalas nitong sabihin. Napakagulo namin ni Mommy pagdating sa maganitong bagay. Naniwala si Marta. Hindi dahil uto-uto siya kundi dahil kailangan niyang maramdaman na may silbi siya sa isang lugar kung saan may naghihintay sa kanya. Nililibre siya ni Sergio. Sa mga karinderya binibilhan ng malami na buko, juice kapa, mainit ang panahon at tinutulungang mabuhat ng pinamili. Hindi siya mukhang mapaksamantala. Mukha siyang isang lalaking pagod mabait, may mahirap pakisamahang ina at may mabigat na responsibilidad sa negosyo. Nang ikasal sila mas lalong nagtrabaho si Marta ng walang pinipiling oras. Siya ang nagsasaranggaha? Siya ang tumatawag sa accountant? Siya ang naghahanda ng pasweldo sa mga empleyado? Siya ang nakikipag-usap sa mga supplier? Habang si Sergio ay umaasikaso nga kliyente o nawawala para sa mga meeting na hindi naman niya ipinapaliwanag ng maayos. Kapag kulang ang pera pambayad sa supplier, si Marta ang gumagawang paraan. Kapag may sulat na dumating mula sa opisina ang buwis si Marta, ang unang nagbubukas bago pa magpanik si Senyora Pilar. Hanggang sa dumating ang malaking problema. Kailangan ng 4 na milyong piso para hindi mawalan ng pondo at gamit ang Bautista Medical Supplies. Iyon na ang halos lahat ng naiwang pera ng kanyang nga magulang. Inilipat ni Marta ang pera mula sa kanyang personal na bank account. Isang maulan na umaga nakaupo sa likod ng tindahan katabi si Sergio. Ilalagay natin ito sa kasulatan pangakong lalaki habang hinahalikan siya sa asawa kita. Kung anong akin sa iyo rin. Hindi nagpasalamat si Senyora Pilar. Ang tanging sinabi lang nito ay sa wakas na patunayan din ni Marta na may malasakit siya sa pamilya. Sa loob ng maraming taon, sapat na ang linyang iyon para kay Marta. Hanggang sa isang hapon ilang buwan bago ang operasyon narinig ni Marta na tumatawa si Nadine sa opisina. Sa isang negosyo ang pamilya kung walang pirma, walang bisa sabi nito, napangiti rin si Marta noon.
Ngayon sa ibabaw ang kama sa ospital, naintindihan niya na hindi iyon isang biro, isa pala, itong babala. Bumalik sa isip ni Marta ang linyang iyon ni Nadine ng may nakakapasong linaw. Hindi nangyari ang lahat sa isang iglap. Nagsimula si Senyora Pilar sa madalas na pagkapagod. Namamaga ang magabinti sa pahapon at may pamumutla na hindi kayang itago ng mamahaling makeup. Noong una sinasabi nitong dahil lang sa katandaan at stress. Hanggang sa dumating ang mga check-up blood test tawag, mula sa ospital at ang mga umagangang dialysis na nagpapatahimik sa buong bahay, nagbago si Sergio noon. Iyon ang gustong paniwalaan ni Marta. Hindi na ito masyadong lumalabas pagkatapos ang trabaho. Sinasamahan nito ang kanyang ina sa ospital at umuwing namumula, ang mamata nakaupo sa kusina na parang isang batang hindi alam ang gagawin. Isang gabi habang nililikpit ni Marta ang plato mula sa hapunan na halos hindi ginalaw idinikit ni Sergio ang kanyang no sa mesa. Mawawala na siya sa atin Marta, sabi nito. At hindi ko alam kung paano ko kakayanin ito nang wala ka. Hindi agad nakasagot si Marta. Tumutulo ang tubig sa gripo. Umikot ang washing machine sa maliit na labahan at mula sa labas ay dinig ang ugong ng isang tricycle. Masyadong ordinaryo ang paligid para sa isang napakabigat na linya. Nang banggitin ng doktor ang posibilidad ng isang buhay na donor, takot ang unang naramdaman ni Marta, hindi kabutihan, pero hindi niya ito sinabi. Sa mga pamilyang katulad kina Sergio, ang takot ng isang manugang ay laging tinitinan bilang pagiging makasarili. Kaya sumailalim siya sa mates. Napakuhang dugo ng walang kay nag-fill up ng mga form, sumagot sa matanong tungkol sa pressure ng pamilya, mental health at trabaho. 2 beses siyang tinanong ng psychologist ng ospital kung bukal ba sa loop niya ang gagawin. 2 beses sumagot ng si Marta. Kahit pa ang salitang bukal sa loob ay nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang dila. Dumating ang resulta isang hapon ng Oktubre. Compatible siya. Niyakap siya ni Sergio sa pasilyo ng ospital na parang ibinali sa kanya ang buhay ng kanyang ina. Umiya ito sa kanyang lik. Naramdaman ni Marta ang mainit nitong luha. Hindi niya alam kung totoo ba iyon o sadyang magaling lang umarta. Kapag natapos ang lahat ng ito, magsisimula tayo ulit, pangako nito. Ang bahay, ang pagpaplano nating magkaanak, ang parte mo sa kumpanya. Ayusin natin ang lahat, Marta. Pangako ko. Nang linggong iyon nagbago rin si Senyora Pilar. Pinatabi niya si Marta sa kanya noong pananghalian ng pamilya noong linggo. Inunahan pa siyang ipahain ng kare-kare bago ang iba. Sa harap ngang isang pinsan mula sa probinsya, sinabi nito, mas malaki pala ang halaga ng batang ito kaysa sa inaakala ko. Hindi iyon isang pahingi ng tawad, pero tinanggap iyon ni Marta na parang ganun na nga. Pagkatapos ng ilang taong paghihintay na matanggap siya, napakakamalan niyang pinto ang isang maliit na awang. Ang maaraw bago ang operasyon ay may kakaibang katahimikan. Binayaran ni Marta ang 2 supplier, inayos ang pasweldo at naghanda ang bag na may lamang damit, sinalas, charger, medical records, at isang maliit na notebook kung saan nakasulat ang oras ng magamot. Napumilit si Sergio na itago ang kanyang laptop at ang mga folder mula sa opisina. Magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa mga papeles. Dahil sa pagod, pumayak si Marta. Naisip niya na bahagi rin iyon ng pagiging maasawa. Ang pagbitaw sa kontrol kapag hindi na kaya nga katawan. Sa umaga ngang operasyon, nasa kabilang kama si Senyora Pilar. Mukha itong maliit at mahina, wala ang kanyang maperlas na hikaw. Nang dumaan si Marta papunta sa operating room, hinawakan ng kanyang biyenan ang kanyang kamay ng may kakaibang higpit.
Pagkatapos nito bulong ng matandawala ng makakapagsabi na hindi katunay na bahagi ng pamilya. Pumasok si Marta sa operating room na baon, ang linyang iyon sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na may mapamilyang tinatawag lang na kapamilya ang isang babae hanggat may napapakinabangan sila rito. Nang magising si Marta hindi, agad panloloko ang naramdaman niya. Uhaw. Isang matinding uhaw na nakadikit sa kanyang lalamunan. At isang malalim na kirot sa kanyang kaliwang tagiliran na tila bumabaon mula sa loob ng kanyang katawan. Sinubukan niyang gumalaw pero nahatak ang swero sa kanyang braso. Ipinaalala ng benda na may isang bahagi ng kanyang katawan na nawala na. Ang kwarto ay hindi tulad ng inilarawan ni Sergio. Walang malambot na sofa, para sa bantay walang mga bulaklak at walang malaking bintana. Isa itong maliit na kwarto sa dulong masilyo. May sirang jalusi, isang silyang plastik at isang bakal na mesa kung saan may nag-iwan ng isang basong tubig na hindi niya maabot. Naisip ni Marta na baka may naging komplikasyon. Baka kasama ni Sergio ang kanyang ina. Baka mas kailangan ni Senyora Pilar ng atensyon. Tapos bumukas ang pinto. Unang pumasok si Sergio. Mayos ang buhok, suot ang abong sweat jacket, at hawak ang kanyang cellphone. Sa likod niya ay si Senyora Pilar na naka-wheelchair, mas maputla kaysa dati pero tuwid ang upo. Si Nadine ang taga-ayos ng papeles ang huling pumasok na may yakap-yakap na isang leather folder. Nakita ni Marta ang singsing bago pa niya maintindihan ang lahat. Mayos ba ang naging operasyon, tanong ni Marta basa ang boses. Mayos ang mommy, sagot ni Sergio. Hindi siya lumapit para hawakan ang kamay ni Marta. Tumayo siya sa tabi ngang kamo binuksan ang folder at inilapak ang makapal na papeles sa ibabaw ng kumot. Sobrang lapit nito sa benda kaya napakagatlabi si Marta para hindi dumaing. Pirmahan mo na ito, sabi niya. Ito ang pinakamabuti para sa ating lahat. Ibinaba ni Marta ang kanyang tingin. Nakasulat sa itaas ang mga salitang annulment agreement. Hindi niya kailangang maging ganap na malinaw ang isip para makilala ang mga salita. Paghihiwalay nang walang laban, pag-alis sa bahay, kabayaran, pagtalikod sa karapatan. Sapat na ang nakita niyang dokumento sa kumpanya para malaman na ang papeles na ito ay matagal nang inihanda. Kailan mo pa ito ginawa, tanong niya. Huminga ng malalim si Sergio, halatang naiinip. Hindi ito ang oras para pag-usapan kung kailan, sagot nito. Naglabas si Nadine ng ballpen mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa katabi ng mapapeles. Kailangan lang nating tapusin ng maayos ang mabagay-bagay, Marta. Mas maaga mas pabor sa lahat. Mabagal na nagbasa si Marta. Nilalaktawan ang ilang linya dahil lumalabo ang maletra sa kanyang paningin. Kailangan niyang lisanin ang bahay sa loob ng 15 araw. Tatanggap siyang 1,000,000 piso bilang huling kabayaran. Tatalikuran niya ang anumang karapatang humingingang pera sa hinaharap na may kinalaman kay Sergio sa bahay at sa Bautista Medical Supplies Inc. Walang ni isang salita tungkol sa mga taon ng kanyang pagtatrabaho ng walang pinipiling oras. Walang nakasulat tungkol sa mga pasweldong ginagawa niya tuwing madaling araw. Ni tungkol sa mga supplier na pinapakalma niya sa pamamagitan ng mga pangakong ginagawa niyang totoong bayad. Tapos dumating ang linyang mas sumakal sa kanya kaysa sa kanyang sugat. Ang 4,000,000 piso na inilipat mula sa kanyang personal na account ay nakatala bilang voluntaryong tulong sa pamilya Bautista. Iniangat ni Marta ang kanyang paningin, hindi iyon regalo. Nagsalita si Senyora Pilar mula sa wheelchair, may kalmadong tono na mas masakit pa sa isang sigaw. Sa pamilyang ito lahat tayo ay nagsakripisyo. Gustong tumawa ni Marta pero hindi siya pinayagan ng sakit.
Ang babaeng humihinga ngayon dahil sa kanyang kidney ay tinawa na sakripisyo ang panakaw sa kanyang pra. Inilapit ni Sergio ang ballpen. Marta, pagod ka na ba kayo nga mas mabuting gawin na natin itong simple? Pumirma ka magpahinga at saluk ng ilang araw. Kanya-kanya na tayo ang landas. Gusto ko munang basahin ng maayos. Wala ka sa kondisyon para diyan. Kung ganun, wala rin ako sa kondisyon para pumirma. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Sergio ng toto. Hindi may pag-alala kundi may pagkalkula. Nakita at naintindihan niya na ang tanging lakas niya sa sandaling iyon ay ang makmukhang mas wasak kaysa sa toto niyang nararamdaman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaang bumaksak ang kanyang ulo sa unan. Masakit bulong niya. Hindi ko kaya ngayon. Natiem ang bagang ni Sergio. Na mamadaling inilikpit ni Nadine ang isang bahagi ng dokumento. Pero isang pahina ang dumulas mula sa folder at nahulog sa sahi dahan-dahang umikot hanggang sa tumigil malapit sa gulong ng kama. Hindi iginalaw ni Marta, ang kanyang ulo ibinabalang niya, ang kanyang mata. Sa ibabang sulok sa ilalim ng tata ng isang notaryo publiko may isang pangalan na hindi kabilang sa kanilang kasal o sa kumpanyang sinagip niya. Nadine Medtech Online Incorporated. At doon niya nalaman na hindi lang siya gustong palayasin sa kanyang bahay, gusto rin siyang burahin sa lahat ng papeles. Nang sumara ang pinto, hindi gumalaw si Marta sa loob ng ilang segundo, hindi dahil sa pagsunod, kundi dahil sa pag-ingat, baka bumalik si Sergio, baka may nakalimutan si Nadine. Baka utusan ni Senyora Pilar ang sinuman para silipin kung ang babaeng nagbigay sa kanya ng kidney ay masyado pang mahina para mag-isip. Bumalik ang ingay ng ospital sa pasilyo. Gulong nga stretcher, ngayaba ngang sapatos isang boses na humihingi ngang swero sa kabilang kwarto. Huminga ng malalim si Marta at tiningnan ang papel na hindi napulot ng maayos ni Nadine bago ito umalis. Ang pangalan ng bagong kumpanyang iyon ay nakabaon na sa kanyang isip, tapos pumasok ang isang nursing attendant. Isang babaeng nasa 50 taong gulang nakapusot ang buhok may pagot ng mga mata at may makamay ngang isang taong nakakita ng napakaraming pamilyang nawasa sa loob ngang mga puting kwarto. Ako si Maribel, sabi nito habang pinapalitan ang bag ng swero. Kumusta ang sakit? Sinubukan ni Marta na sumagot pero hindi sumunod ang kanyang lalamunan. Tiningnan ni Maribel ang papeles na naiwan sa mesa, ang ballpen na masyadong malapit sa kamay ni Marta at ang mukha ng pasyente, hindi na siya natanong pa. Sinabi lang niya, sa mahinang boses, hija kapag may morphine ka sa katawan kahit resibong ng delivery hindi mo dapat pinipirmahan. Ang simpleng linyang iyon ay nakbalik ng isang bahagi ng pagkatao ni Marta. Hindi siya nababalif. Hindi siya naginarte. Hindi normal ang nangyayari. Ang cellphone ko, bulong niya. Nasa bag. Naalangan ng kaunti si Maribel, sumilip sa pinto at saka inilapit ang asol na ekoba na iniwan ni Sergio sa isang silya. Kinapa ni Marta ang telepono gamit ang kanyang nangingini na mga daliri. Umiwas ang screen na puno ng 12-12 ng notifications. Mga missed calls, emails mula sa accountant, notifications mula sa bangko. Ang unang bank alert ang nagpatigil sa kanyang pahinga. Transfer completed. 2 milyong piso papunta sa Nadine Medtech Online Incorporated. Ilang beses kumurap si Marta. Hindi niya kilala ang kumpanyang iyon. Hindi niya inautorisa ang paglipat ng pera. Sinubukan niyang bumangon pero bumaon ang sakit sa kanyang loop. Inilagay ni Maribel ang kamay sa kanyang balikat. Dahan-dahan lang, binuksan ni Marta ang banking app. Ang transaction ay nakakonekta sa account na ginagamit nila pambayad sa mga supplier ng Bautista Medical Supplies, Remarks Digital Services and Initial Stock,
Petsa kaninang umaga, oras 9:57 AM. Sa oras na iyon nasa operating room si Marta. Napalitan ng lamig ang kanyang takot. Binuksan ni Marta ang lumang email ng kumpanya. Ang email na pinanatili niya dahil sa loob ng maraming taon walang sinuman ang nakakahanap ng kahit ano kapakwala siya. May isang mensahe mula sa isang law office sa Makati. Subject scheduled. Signing tomorrow, 10:30 AM. Transfer of assets, Bautista Medical Supplies Incorporated. Binuksan niya ang attachment gamit ang nanginig na hinlalaki. Binasa niya ang mahahalagang bahagi. Pahlipat ngang listahan ng mga kliyente, website domain, ilang inventaryo, kasunduan sa mga supplier, at paunang pagtanggap sa mga kondisyon. Nakasulat ang kanyang pangalan sa isang linya na parang sumang-ayon siya rito. Sa tabi nito ay may timestamp. 9:42 AM. Naramdaman ni Marta na parang bumabagsa ang kisame. Bago ang operation hiningini, Sergio ang kanyang laptop, ang mga folder, at ang password ng kanyang digital signature para hindi na siya mag-alala. Ibinigay niya ang lahat. Ang folder, ang access, ang mga password na nakasulat sa isang maliit na notebook na hindi sana dapat nawala sa kanyang mga kamay. Naghanap pa siya. Sa WhatsApp nakita niya ang lumang group chat ng tindahan, halos patay na sa loob ng ilang buwan. May isang deleted message mula kay Nadine pero nakasabi pa rin ang preview sa notifications. Isa itong voice message. Dinownload ito ni Marta bago pa tuluyang mawala. Una narinig ang boses ni Nadine. Mahina pero malinaw, bukas sa notaryo, kailangang malinis na ito. Kung pipirma si Marta ngayon sa ospital, walang sabit ang online pharmacy natin. Sumunod ang boses ni Senyora Pilar. Mas mahina pero kilalang kilala. Papirmahin niyo habang mahina pa siya. Magmamalaki na naman yan kapag nakabawi na. Ipinikit ni Marta ang kanyang mata. Hindi siya umiyak. Masyadong malaking espasyo ang kakainin ngang pag-iya at kailangan niya ngang malinaw na pag-isip. Nag-screenshot siya ngang bank transfer ng email ng oras at ng pangalan ng kumpanya. Finorward niya ang voice message sa isang personal na email na hindi alam ni Sergio. Pagkatapos nagsulat siya sa kanyang notes, operating room, 9:10 AM. Electronic signature, 9:42 AM. Bank transfer, 9:57 AM. Dinala ang papeles sa kwarto. Pagkatapos ang 12:00 PM. Tahimik siyang pinapanot ni Maribel. May tatawagan ka ba? Tiningnan ni Marta ang screen. Hinanap niya ang pangalan ni Sergio, pero hindi para humingi ng paliwanag. Isang linya lang ang tiny pa niya. Pupunta ako sa notaryo bukas. Gusto kong tapusin ito nang nakatingin sa mga mata mo. Nang pindutin niya ang send, nanginginig ang kanyang kamay. Pero hindi lang ito dahil sa sakit. Sa unang pagkakataon mula nang magising siya, hindi na naghihintay si Marta sa susunod na suntok. Naghahanda na siya para gumanti. Hindi tinawagan ni Marta ang kapatid niya dahil wala siya nito. Hindi niya tinawagan si Sergio dahil hindi na siya naghahanap ngang sagot sa bibig ngang lalaking naglagay ngang presyo sa kanyang pananahimik. Hinanap niya ang ibang pangalan sa kanyang contacts. Ate Irene Valcarcel. Naalangan siya ng ilang segundo. Halos isang taon na silang hindi nakakapag-usap ng maayos. Laging nakakahanap ng eleganteng paraan si Sergio para ilayo siya sa kanyang nga kaibigan. Isang family lunch, isang emergency sa tindahan, isang linyang binibitawan ng pahapiyaw. Masyadong madrama si Irene. Marta. Huwag mong ikwento ang mga problema natin. At si Marta, dahil pagod ng makipagtalo, ay ipinagpapaliban ang tawag na iyon. Pero hindi pinatagal ni Irene ang pag-ring ng telepono.
Marta, ayos ka lang. Ang tanong na iyon ay mas nakapagpahina sa kanya kaysa sa sakit. Nagsalita si Marta ng mahina, may mga pahinto dahil bawat pangungusap ay humahatak sa kanyang tagiliran. Hindi niya naikwento ng sunod-sunod. Sinabi niya hospital kidney annulment na din bank transfer digital signature notaryo bukas. Sa kabilang linya walang sigaw o ua na gulat. Katahimikan lang, isang abogadong naghihiwalay ng emosyon sa ebidensya. Huwag kang magbubura ng kahit ano, sabi ni Irene. Screenshots. Ay forward mo agad ang audio sa email na hindi alam ni Sergio. At huwag kang pipirma kahit padalhin nila ang presidente sa harap mo. Sumuno si Marta habang inaalalayan ni Maribel ang kanyang unan para mas makahinga siya ng mayos. Nag-screenshot siya ng bank transfer ng email mula sa law office ng timestamp at ng pangalan ng kumpanya. Pagkatapos ipinadala niya ang audio sa isang lumang Gmail account na ginagamit niya pa nung college. Nanginginig ang kanyang madaliri pero bawat galaw ay may direksyon. Hindi na niya pinapanut ang sakuna, inaayos na niya ito. Dumating si Irene sa Makati Med, wala pang isang oras. Pumasok siya ng walang ingay. Nakapusot ang buhok, may madilim na blazer sa braso at isang malaking bag na punong ang folder. Hindi niya agad niyakap si Marta. Tiningnan muna niya ang swero, ang benda, ang nga nakatuping papel sa mesa at ang ballpen na iniwan ni Sergio na parang isang maliit na banta. Sa kaniya hinawakan ang kamay ni Marta. Tinira kanila sa pinakamasamang pagkakataon, sabi niya. Pero hindi ibig sabihin niya na sila ang mananalo. Kinuha niya ang kanyang cellphone, pinikturan ang bawat pahina ng annulment agreement at humingi ng permiso kay Marta bago galawin ang anumang bagay. Pagkatapos lumabas siya sa pasilyo at kinausap ang head nurse. Gusto niyang mailagay sa medical record ang post-operative state ni Marta, ang mga gamot na ibinigay, ang tinatayang oras kung kailan pumasok ang mga kamag-anak na may dalang dokumento, at ang makatwirang kawalan na kakayahang mabigay nga legal na pahintulot sa ganoong kondisyon. Hindi na nagtalumpati si Maribel, sinabilang niya, nakita ko ang mga papeles sa kama at nakita ko ang kalagayan niya. Tumango si Irene na parang naglagay ng isang mahalagang piraso sa puzzle. Pagkatapos umupo siya sa tabi ni Marta at nagbukas ng notebook. Gagawa tayo ng timeline na walang paligoy-ligoy, oras, pangyayari. Sino ang mga nandun? Huminga ng malalim si Marta. Inalala niya ang pagpasok sa operating room ng 9:10 a.m. Ang pekang electronic acceptance ng 9:42 a.m. Ang bank transfer ng 9:57 a.m. Ang pagising niya, ang pagdating ni Sergio pakalipas ng tanghali, ang folder, ang singsing, ang linya ni Senyora Pilar. Bawat detalye na dati ay kahihiyan ay unti-unting naging ebidensya. Gumawa si Irene ng 3 maikling tawag. Una, sa notaryo publiko sa Makati para ipaalam na tinututulan ng kanyang kliyente ang anumang paunang pagtanggap na ginawa sa araw ng operasyon. Pangalawa, sa bangko para humingi nga preventive block at agarang investigasyon sa transaksyon. Pangatlo, sa isang pinakakatiwalaang IT expert para maging handa kinabukasan at suriin ang paggamit ng digital signature. Pagkatapos nag-type siya sa kanyang laptop ng isang demand letter na ipapadala kay Sergio sa accounting firm nito at sa notaryo. Pinakinggan ni Marta ang tunog ng keyboard na parang may nagtatayo ng pader sa pagitan niya at ng pang-abuso. Magsasampa rin tayo ng kaso, sabi ni Irene. Identity theft dahil sa digital signature, falsification of public documents, estafa at grave coercion. Yung tungkol sa economic abuse sa ilalim ng FEAWC pag-usapan natin ng masinsinan pero huwag nating alisin. Tumingin si Marta sa bintana, sira pa rin ang jalusi. Sa labas nagpapatuloy ang buhay sa Makati. Mana, taxi, coffee shop, mataong lumalabas. Sa trabaho may bumibili ng tinapay.
Walang nakakaalam na sa isang kwarto sa ospital, isang babae ang sinusubukang bawiin ang kanyang pangalan. Hindi ko alam kung makakapunta. Ako bukas amin ni Marta. Isinara ni Irene ang laptop. Hindi ka pupunta para pumirma. Pupunta ka para pigilan silang pumirma para sa iyo. Ang linyang iyon ay naiwan sa hangin ng kwarto. Humingi si Marta kay Maribel ng isang pirasong papel mula sa ospital at nagsulat gamit ang sarili niyang kamay. Hindi ko pinahihintulutan ang anumang dokumentong pinirmahan o tinanggap sa aking pangalan habang ako ay inoprahan at habang ako ay nagpapagaling. Sumakit ang katawan niya hanggang sa pagdidiin ng ballpen. Pero tinapos niya ang pangungusap nang itago ni Irene ang papel sa isang clear folder. Naintindihan ni Marta na bukas pa rin ang kanyang sugat. Pero sa unang pagkakataon mula nang pumasok si Sergio, dala ang folder na iyon, hindi na lang dugo ang nag-iwan ng marka. Kinabukasan hindi na discharge si Marta. Lumabas lang siya ang makatimet para sa isang agarang legal na usapin. May limitadong medical clearance, dala ang medical abstract sa bag at may obligasyong bumalik agad sa ospital pagkatapos. Nagpumilit si Irene na itulak siya sa wheelchair hanggang sa mismong pinto ng law office sa Makati. Pumayak si Marta sa halos lahat. Humingi lang siya ng pabor na maglakad sa huling ilang habang. Hindi dahil sa pride kundi dahil kailangan niyang pumasok nang nakatayo sa lugar kung saan inakala ni Sergio na mabubura siya. Gising na ang Maynila. Pumepreno ang makbus sa gilid ng kalsada. May babaeng lumalabas mula sa isang coffee shop at may nagtataas ng roll-up door ng isang tindahan. Nakasimpleng maluwag na blouse si Marta, maluwag na pantalon at nakatupi ang medical abstract sa loop ng kanyang bag. Bawat hakbang ay humahatak sa kanyang tagiliran. Nasa waiting area si Sergio. Mayos, malinis at panay ang tingin sa relo. Hawak ni Nadine ang isang cream na leather folder. Si Senyora Pilar na nasa kanyang wheelchair ay may suot na silk scarf sa lik at may mukhang isang taong sanay na tumatabi ang matao para sa kanya. Nang makita si Marta, ngumiti si Sergio ng may ginhawa bago niya napansin si Irene sa likuran. Dumating kasabing lalaki. Sinabi ko sa iyo na gusto kitang tingnan sa mata, sagot ni Marta, walang idinagdag si Irene. Sa tabi niya ay si Julian, ang IT expert na may kargang laptop. Malapit sa pinto naghihintay ang dalawang pulis. Hindi para gumawa ng eskandalo kundi dahil nagain na si Irene nagarang reklamo para sa unauthorized use ng digital signature at falsification of documents. Ang presensya nila ay sapat na para ilipat ni Nadine ang folder sa kabilang kamay. Pinapasok sila ngang notaryo sa isang maliwanag na conference room na may mahabang mesang boteng tubig at isang platito ngang kandina walang kumuha. Nagsimula siyang ayusin ang madokumento habang ipinapaliwanag na ito ay tungkol sa paglipat ng mga assets ng Bautista Medical Supplies Inc. at mga paunang pagtanggap na kasama sa file. Itinaas ni Irene ang kanyang kamay. Bago tayo magpatuloy, hinihiling ko na may tala ang isang napakahalagang detalye. Ang kliyente ko ay nasa operating room nang di umano'y tanggapin niya ang kondisyong ito online. Tumigil ang notaryo. Tumawa ng mahina si Sergio. Interpretasyon lang yan. Inautorisa ako ni Marta na asikasuhin ang manegosyo niya habang napapagaling siya. Tiningnan siya ni Marta. Sa loob ngang maraming taon ang boses na iyon ang napapakalma sa kanya. Pero ngayong umaga tunok na lang ito ngang isang utang na kailangang bayaran. Inilapag ni Irene sa mesa ang medical certificate mula sa ospital. Nakasulat doon ang oras ng pagpasok sa operating room at oras ng anesthesia. Pagkatapos pinuksan ni Julian ang laptop at ipinakita ang low na paggamit na digital signature.
access mula sa computer sa opisina validasyon na nitofuer pay-download na mga dokumento apaw pirma. Ang oras ay tumugma sa oras nege operasyon. Hindi siya ang gumawa nito, sabi ngang IT expert, maliban na lang kung pumirma siya habang nasa operating table, walang ngumiti. Ang bangko na kinontak kagabi ay nagpadala ng provisional confirmation ng transfer na 2 milyong piso papunta sa Nadine Medtech Online Incorporated ng 9:57 a.m. Ang remarks, digital services, and initial stock. Tiningnan ni Marta ang folder ni Nadine. Kung talagang malinis, yan ipakita mo sa akin. Kinagat ni Nadine ang kanyang labi. Wala akong dapat ipakita sa iyo. Saka pinatuktok ni Irene ang audio. Una ang boses ni Nadine bukas sa notaryo, kailangang malinis na ito. Kung pipirma si Marta ngayon sa ospital, walang sabit ang online pharmacy natin. Tapos kay Senyora Pilar papirmahin niyo habang mahina pa siya. Magmamalaki na naman yan kapag nakabawi na. Nanahimik ang buong kwarto. Ibinaba ni Senyora Pilar ang kanyang tingin sa kanyang kamay. Yumuko si Sergio palapit sa mesa. Edited yan. Kung ganun, isusumite natin ito para masuri, sabi ni Irene. Kasama ng digital logs, hospital records at bank transfer. Maingat na isinara ng notaryo ang file. Sa ganitong sitwasyon, hindi ko maaring autorisahan ang pagpirma. Iyon ang unang pangungusap na narinig ni Marta ng araw na iyon, na hindi humihingi ng kahit ano sa kanya kundi pumipigil lang sa pananakit. Lumapit ang isa sa mga pulis kina Sergio at Nadine. Pinakiusapan silang sumama sa presinto para magbigay ng pahaya. Sinubukan ni Sergio na magreklamo pero hindi na siya nagsasalita bilang isang asawa o isang negosyante. Nagsasalita siya bilang isang taong naghahanap ng labasan at hindi makita ang pinto. Dahan-dahang tumayo si Marta. Humapdi ang kanyang sugat. Tiningnan siya ni Sergio sa huling pagkakataon. Marta, pwede pa ba natin itong ayusin? Sinalubong ni Marta ang kanyang tingin. Hindi. Ang pwede mo sanang ayusin ay bago mo ginamit ang pangalan ko. Nang kunin ni Nadine ang kanyang bag, tumama ang singsing sa gilid ng mesa at gumawa ng isang maliit at tuyong tunok. Para kay Marta, ang munting tunok na iyon ay ang tuluyang pagsasara ng buhay na isinulat nila para sa kanya nang walang paalam. Hindi naging masayang babae si Marta sa isang iglap dahil lang sa investigasyon. Sa loob ng ilang buwan, kailangan niyang ulit-ulitin ang petsa, magpakita ng screenshot, pumirma nga, salaysay at pakinggan ulit ang audio sa mga malalamig na kwarto ng korte kung saan walang nagtatanong kung masakit pa ba ang sugat niya. Pero sa pagkakataong ito, bawat papel ay may pangalan niyang nakasulat ng tama at bawat hakbang ay siya ang nagdedesisyon. Ipinawalang bisa ng korte ang mga dokumentong inihanda habang siya ay bagong opera. Ang paggamit ng kanyang digital signature ay inimbestigahan at ang paglipat ng pera sa Nadine Medtech Online Incorporated ay na-freeze hanggang sa malinawan ang pinagmulan nito. Ang 4 milyong piso na inilagay ni Marta sa Bautista Medical Supplies Incorporated ay hindi na tinawag na tulong sa pamilya. Ibinalik ito sa tunay nitong pangalan. Pera niya ibinigay ng may tiwala at ginamit ng walang respeto. Nawala kay Sergio ang pamamahala sa negosyo. Hininanawpakita si Nadine sa Makati Taylor ang mamalilinis na fola needing mapaumates. Patuloy na nabuhay si Senyora Pilar gamit ang kidney ni Marta, pero sa kanilang subdivision wala nang nakikinig sa kanya kapag nakwento siya tungkol sa pamilya nang hindi siya yumuyuko. Hindi ito ipinagdiwang ni Marta. May mga bagay na hindi ipinagdiriwang, iniiwan lang sa nakaraan.
Isang taon ang lumipas, nagbukas siya ang isang maliit na accounting and consulting firm malapit sa palengke ng Makati. Tumutulong siya sa mga freelancer mga babaeng hiwalay sa asawa. Anak na nagtatrabaho nang walang bayad sa negosyo ng pamilya. At taong pumirma ng sobra-sobra dahil sa pag-ibig. Tuwing umaga itinataas niya ang roll-up door, nagtitiimpla nga kape sa isang puting mug at sinusuri ang mga dokumento ng may bagong pasensya. Sa kanyang mesa hindi siya naglagay ng picture ng kasal. Ang inilagay niya sa loop ng isang simpleng frame ay ang katibayan ng kanyang organ donation. Sa tabi nito ay isang asul na notebook. Kapag may kliyenteng naalangan bago bawiin ang nararapat sa kanila hinahawakan ni Marta ang gilid ng frame at mabagal na sinasabi. Ang pagbibigay ay hindi nangangahulugang pakbura sa sarili. Nang hapong iyon bago isara ang opisina hinawakan niya ang kanyang paklat. Hindi na niya ito nararamdaman bilang isang kakulangan kundi bilang isang pirma na hindi kailanman mapapakaninuman. Ang kwento ni Marta ay hindi lang tungkol sa isang pagtataksil. Tungkol ito sa mga pagkakataong ginagamit ng iba ang salitang pamilya para humingi ng sakripisyo pero hindi kailanman para kilalanin ang iyong karapatan. Ang magtiwala ay hindi isang pagkakamali. Ang magmahal din ay hindi. Ang pagkakamali ay ang isipin na ang buong pusong pag-alay ng isang tao ay nagbibigay ng karapatan sa iba na burahin ang kanyang boses, ang kanyang pera, ang kanyang katawan o ang kanyang dignidad. Ang kabutihan ay nangangailangan ng puso pero kailangan din nito ng limitasyon. Ang isang papel na binasa ng maayos, isang kwentang sinuri, isang password na pinrotektahan o isang kaibigan na hindi natin nakalimutang tawagan. Ito ay mga maliliit na paraan para iligtas ang ating sarili. Hindi dahil kailangan nating mabuhay na pinagdududahan ang lahat, kundi dahil ang tunay na tiwala ay hindi humihingi na pumikit tayo. Hindi na nabawi ni Marta ang kidney na ibinigay niya. Hindi rin niya nabawi ang bersyon ng sarili niya na naniwala kay Sergio nang walang pag-aalinlangan. Pero nabawi niya ang isang bagay na mas mahirap makuha, ang karapatang magdesisyon kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sugat. Hindi ito isang marka ng pagkatalo. Ito ay patunay na kahit pagkatapos ng isang malalim na pagtataksil, ang isang babae ay kayang bumangon ng walang ingay, humanap ng hustisya ng hindi nawawala ang pagiging tao, at muling humarap sa salamin ng hindi humihingi ng permiso.